Ba't dalawa kayo mamatay? Chocolate or honey. Ang options po natin ngayon ay chocolate or honey. Pero, para po magsimula tayo, explain ko po bakit po kayo binigyan ng ganyang pong klaseng yung Sunday school po natin ngayon, ang pag-usapan po natin is the process of being filled with the Holy Spirit. So, sa process ng walang pagiging filled of the Holy Spirit, meron pong mga bagay na kailangan po tayo gawin para tayo ay ma-fill ng Holy Spirit. Sabi nga dito. Kaya another important thing is that the filling of the Holy Spirit is not just a one-time experience. Hindi siya isang beses lang ang nangyayari sa ating buhay. Yung kailangan natin gawin, kasi kailangan natin siya isik. Ano yung sabihin ng isik? Katulad ng kanina sinabi, kailangan siya hanapin. And kailangan natin siya araw-arawin na puntahan. Nagigapin di ba kanina? To follow Christ, you need to take up your cross. So, ayun po yung ating kailangan gawin. And now po, sa pagsisik sa Holy Spirit and to keep in being filled with the Holy Spirit, meron tayong kailangan mga gawin ang processes. Well, processes talaga eh. Ito yung mga salita na, ayun yung ano po natin, yung steps para magawa natin yung filling of the Holy Spirit para sa ating araw-araw na buhay. So ngayon po, yung honey na ibinigay ko or yung chocolate po na ibinigay ko, ano po sinabi ko, huwag na natin kakainin. Kasi po, sila yung ticket of entry natin para tayo po ay makapaglaro. Now, the game is hangman. Sino po nakakalam ng hangman? Hangman. Madali lang po yung hangman, di ba? The man itself, ayun yung pinaka-timer natin. And the man itself, yung timer natin, it would be the church, it would be you guys versus me. The thing about the honey, ma'am, may nagkamali, one life lang po ang daya naman. Ako lang mag-isa dito eh. So, one life lang tayo. Pag may maling letter, ang gagawin, hindi ka bigay sa akin yung honey. Isusurrender nyo yung chocolate nyo. May chocolate po. Wait lang po ha. Wala na, nakain na. Malaya po yung kumain na. Yung, dapat po, pag magkamali, isusurrender yung chocolate sa harapan. Balat na lang. Pag tama po, sa'yo pa po yung chocolate. Here's the catch. Here's the catch po. Pinahawakan mo lang pala sa atin. Wait lang, hindi ko pinahawakan kaya tayo naglalaro. Here's the catch po. Kung sino yung nakahula ng tamang word, yung buong word, nakuha niya, kahit kung siya yung nakahuli ng last letter. Sa kanya, lahat, ibigay ko dito. Okay? So, ayun yung game natin ha. Pero pag nauna, yung hangman, na nabuo yung hangman, akin yung chocolate na yun. Winner gets all right. So, ako po yung unang magbibigay ng letter. Isa to sa process to be filled with the Holy Spirit. Nagsisimula siya sa letter S. Kuya, pasok letter S. Yan. So, meron po ba? Isa pa po yun. Ano po letter mo, mama? Letter A. Letter A daw. Oh, hi! Letter E. Yung po tita, letter E. Letter E. Wala. Taas mo yung honey. Oh, tita. Bigyan nyo. Ay, gano'n mo? Opo. Surrender yung honey. Surrender. Nagkawal na. Wala. Isa mo. Dito. Ate. Letter N. Letter N? Letter N. Dito, Edward. Pwede hulaan ng word. Letter Huwag muna. Letter C. Letter C. Wala. Pwede na hulaan ng word. Ay, dali. Pwede po dito. Ano po yung kasay? Wait, dapat kami! Wait lang po.
yung pag-digest mo, yung pag-apply mo sa buhay mo, doon sa salita ng Panginoon. Sinabi po dito sa Colossians 3:16 lang yan. Let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. And as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with the gratitude in your hearts to God. So ano sinabi niya? Sabi po niya, yung
of his humiliation, justice was denied him. Who can describe this generation? For his life is taken away from the earth. And when the eunuch said to Philip, sino to? Sino tong tao to? Sino yung sinasabi nito? Then Philip, being filled with the Holy Spirit, sinabi niya, yung tungkol kay Jesus. And when he said it, kung sino ba yung Panginoon, sinabi niya kung ano ba yung ginawa ng Panginoon, yung good news about Jesus Christ, nagkaroon ng time na pumunta sila sa isang lugar, kung saan yung lugar na ito ay mayroong tubig. At kung nagkaroon ng time sa tubig, anong ginawa nila? Tinanong ni Philip, yung eunuch. Sabi niya, see, there's water. Sinabi nung eunuch, hindi pala si Philip. Sinabi nung eunuch kay Philip. Sabi nung eunuch kay Philip, see, there's water, may tubig. Anong dahilan kung bakit hindi pa ako pwede mabautismuhan? This story is very important, for it shows to us na yung baptism, hindi yun dahil pinilit ka ng nanay mo, hindi yun dahil pinilit ka ng tatay mo, hindi yun dahil sinabi ni Pastor, tagal mo na sa simbahan, mag-baptize ka na. But, baptism comes when you understand fully the Word of God, yung scripture you will use. And that is when you can say, nakaya ko na po mag-baptize. Kasi ikaw mismo, you yourself will go into baptism. And what does it show? It shows that you are a follower of Christ. Labi marami pag nagpapabaptize ka, ikaw ay namatay sa iyo, kasalanan, at ikaw ay bubuhay kasama ni Yesu Cristo. This is important. Does salvation comes from baptism? No, it does not come from baptism. Ang salvation ko nagmumula kay pagtanggap mo kay Jesus Christ when you accepted Him. And what else happens when you accepted Him? Yung salvation na realize mo, kailangan pala ng tagapagitan. The Holy Spirit would come. Pero pag puno na ka na ng Holy Spirit, you yourself, marirealize mo bigla sa sarili mo, gusto ko na pala magpa-baptize. So ito, hindi siya complete process to be filled, pero isa siya sa mga products ng pagiging puno ka ng Banal na Espiritu, baptism. And one more thing po about baptism is that we need to understand that when we are, pag tayo po ay nagpa-baptismo, para to alam niyo yung sa mag-asawa, yung mag-asawa parati, before magpakasal, yung tinatawag na proposal. Proposal po before magpakasal. Diba? Pag nagpa-propose ka, you can do your proposal in silence. But sometimes people cannot contain themselves pag nagpropose, diba? Gusto nyo sabihin na nagpropose kayo. Especially kahit pag nagpakasal ka, gusto mong malaman ng lahat na kasal ka na. It's the same. Gusto mong ipakita sa buong mundo na ikaw ay follower ni Jesus Christ at wala nang iba kang follower kundi siya. So ayun po yung baptism. Tapos po, next step. Sige po, next word tayo. Bigyan mo muna ako ng letter X. Letter X po. Ito po yung next word. Sige. Letter A. Bakit may joke lang ka ba? Meron ba? Letter A. Ayun. Kinabahan ako. Sige, Ate, please.
yung mga disciples and believers of Christ, tapos dumating yung Holy Spirit. Pagdating po ng Holy Spirit, lahat sila ay naging, na nangyari sa kanila, sila po lahat ay naging spiritually high. Tumaas po lahat ng kanilang spirit. And when they have the spirit na tumaas po, ano yung kanilang inalo? Sinayan na kasi si Mga sinulista po eh. Wala kumain na. So ano yung nangyari? With supplication. Ayaw sumagot. Tayo po, mga mananampalataya, we need to draw to be filled with the Holy Spirit, to be with each other. And then we would have it in prayer. Yung presence po ng panalangin. And it's to know na kasi yung time ng Pentecost, if we remember it correct, if we remember po, yung time ng Pentecost, lahat sila ay, may isang emotion sila na tumatakbo before bumaba yung Holy Spirit. Ano yung reason kung bakit sila nagpulong sa isang kwarto, lahat sila ay merong takot, lahat sila ay afraid. Why are they afraid? Kasi si Jesus Christ is a criminal. Pinatay siya sa cross. And siya yung followers. So they would brand them as someone who is following a criminal. Kaya nga, si Jesus Christ doon ay sa cross. And because of this, ayaw nilang lumabas lang, sila lang. Gusto nung iba magtakbuhan. But nung nagsama-sama sila, nakita nila si Jesus Christ ay buhay, at bumaba sa kanila, yung banal na espiritu, ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng courage. Yung fear nila, it turned into courage. And ano yung nangyari? Nasupply yung kanila, pangangailangan. Imbis na sila yung natatakot, anong ginawa nila? They start to preach the gospel. They start to say things na hindi naiintindi, na bigla makakaintindi yung mga tao, na hindi naman nila lingwahe. So, we need to remember this, that yung sama-sama po natin. Si Pastor po kanina na nag-speak eh. Yung nasa isip ko kanina. Sabi, Pastor, yung motto po kasi ng church namin, kahit walang pera. Pera, di ba't laging masaya? Basta sama-sama. Pero, yan ang buhay kay Jesus. Basta sama-sama. So gano'n yung idea of supplication. With each other, we could feel the Holy Spirit in prayer. Tayo ay dapat manalangin ng palakasan. At the same time, hindi lang sa panalangin na bawat isa, kundi sa
have submission sa Kanya. Kasama pa yung wife niya. Kasi, Yari tayo dyan. the Holy Spirit po kasi, hindi kasi yan. Wala nang support. Hindi kasi yan. Bigla ka lang nasasabihin sa'yo, hindi ka niya tututukan ng baril. Ito gawin mo, ganyan. But it would remind you daily of the things na kailangan natin as a Christian. So, we need to submit unto Him. Especially, pag tayo ay malapit sa Panginoon, especially for doing our journals, if we are with our brothers and sisters, and we are praying, maririnig natin yung kanyang salita. Hindi siya audible, pero minsan, it would come into wisdom unto us. And when those things come unto us, kailangan natin mag-submit sa Kanya. And we need to let the Holy Spirit take control sa ating buhay. Ngayon po, meron isang bagay, patanda ko lang po, baka mamaya matanda lang natin yung kakan at saka yung kanan at saka chocolate. So yung tatlong bagay po to be filled with the Holy Spirit is submission, saturation, supplication, tapos yung isa pong pagpapakita na nagsasabit ka. So isa yung buhay sa Holy Spirit and through Christ, that you would like to follow Christ talaga ng buong buo, is through baptism. Pero meron po tayong kailangan tandaan that the Holy Spirit, kailangan natin siyang bigyan ng signification. Ano po yun? We need to acknowledge His presence sa ating buhay. And not to take Him for granted. Nung bata ko, pag naririnig ko yung salita na to, especially dun sa word, na do not grieve the Holy Spirit. It is such a scary words. Makakatakot siya. Kasi sinabi ko dito sa Ephesians 4:29-31. Do not let any unwholesome talk come into your mouths, but only what is helpful for others, for building up others according to their needs, that it may benefit those who listen. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the days of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. So, grieving the Holy Spirit, it means na nagkaroon tayo ng, gumawa tayo ng isang bagay na very severe unto Him, unto the Holy Spirit. And because of this, hindi na natin siya maramdaman sa ating buhay. It is something to be reminded of, that as a Christian, we need to look. Araw-araw ka dapat mapuno ng banal na Espiritu. Bakit ikaw araw-araw mapuno ng banal na Espiritu? Kasi sa buhay natin, kung hindi ka puno ng banal na Espiritu, hindi mahirap ang buhay, kundi nakakapagod. There's a difference between difficult and tiring. Wala yung Holy Spirit sa'yo, and you want to live a Christian life, gugulat ka na lang, hindi mo pala kaya. That is the power of the Holy Spirit. Give you strength, and it's your seal to know na ikaw pala ay tao ni Jesucristo. Ikaw pala ay dapat nakakaya ni Jesucristo. So, again, let's not grieve the Holy Spirit. Kundi dun lang tayo sa good side. Kundi dun lang po tayo sa pag-obey sa Kanya. So, ayun yung reminder for us how to be filled with the Holy Spirit. I would end po with this. Sabi dito that again, by commanding us to be filled, the Bible explicitly put the choices on our end. God will never insist, hindi niya i-insist na pag-control sa'yo. Yung pag magsasabit ka ba sa Holy Spirit, nasa sa'yo yun. Kasi kung gusto niya tayo i-control, simula pa lang, i-damit pala,